gospel ko. Kaya lang, di ako pinatulan. Puntahan ko raw muna yung Papa sa Roma. Kaya masasabi ko, kapatid, sa dami na lang nakadiskusyon kung pastor nyo ng Seventh-day Adventist, hindi matatapos yan. Para matapos, for once and for all, kung mahal mo ang kaluluwa mo, kapatid na Alexander, humanap ka ng koleksyon, tawagin mo yung puno nyo sa Amerika, yung namamahala sa inyo, si Ted Wilson, born May 10, 1950. Matanda pa ako dyan ng 3 taon kasi ako 1947 is the current president of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church as of November 2018. May partida na kayo kasi matanda na ako, 74 na ako ito, ano lang ito, lalabas kapatid na Joseph, 70 anyos lang ito no? Opo. English naman ang salita niyan, marunong naman ako ng English. Edi tawagin nyo yan kasi kung ang mga Pilipinong pastor ng Seventh-day Adventist pupusak-pusak yan, parang si Caminong, parang si isa pa? Palinton po. Palinton, si mga pastor nyo, hindi na matatapos yan, usapan na yan. At saka halimbawa, ang tao nagsusuri, pwede ka naman makinig sa akin. Di, huwag ka maniwala, pwede mo naman pakinggan sila. Ganon din ang mga tao. Makinig kayo sa Iglesia ni Manalo. Ano ba yung sinuturo nila? Ang sinuturo nila, si Soriano mandarumbong, si Soriano mangungutong, si Soriano. Ako ang topic nila ako ang topic ko. Ang topic ko, aral lang yun sa Biblia Matalino naman ang nakikinig. Di ba ganon, kapatid na Daniel? Naaral din. Di ba ganon, kapatid na Josel? Opo, kapatid na Elin. Makinig lang naman po, magkabila. Parehas naman pong available para pakinggan Hindi pagkatapos niyong pakinggan, ikumpara ninyo sino ang tama dito sa dalawa. Itong pamali-maling walang batayan na sinasabi o itong puro sitas ang pagka nangaral tad na sitas ang binibigay sa iyo at may batayan lahat. Ganun lang naman po. Habang hindi humaharap yung mga puno, di ganun mo lang gawin ninyo. Hindi naman kailangan lahat na lang po lahat na lang ng kakahol-kahol dyan mga tuta papatulan. Kagaya nga po ng binabanggit nyo kanina, Brad Eli, taga-Aklan po yun sumagot lang naman sa comment section doon sa Facebook yung kapatid. Ayun, sinilo na po. At inilagay sa telepono, pinalabas, debate, representative daw po ng MCGI. Napakawalang yan. Mo kawalang yan ng pastor na Sabadista. Ilagay sa telepono, inirecord, debate raw. Hindi ba panluloko sa kapwa-tao yung ginagawa nyo na yun? Tapos alagay nyo, representative ng MCGI. Hindi ko nga kilala yung kapatid na yun Nag-comment lang pala yun sa comment section ng Sabadista. Ito mga pastor ng Sabadista, Pilipinong ito. Naku, tapos na ako sa inyo. Nakadiskusyon ko na yung pinakamagagaling yung nakadiskusyon ko pa ngayon sa Amerika O baka hindi nyo alam, teacher ng Seventh-day Adventist. Ito ang aming diskusyon, Naka-intact yan. Pero papakita ko sa inyo yung huli. Ano ang comment nitong teacher, elder, teacher ng Seventh-day Adventist Church. Pakita natin. I want to say how much I enjoyed listening to your exposition on your side of this question, Elder Soriano. You're obviously a very powerful and well-read man of God, and I was very impressed. I very much appreciate this chance that I had to have this interchange with Elder Soriano because I don't think that he and I are really very far apart. I agree with him wholeheartedly. Tamo, sabi nung head teacher nyo ng Seventh-day Adventist na Amerikano, I agree with him wholeheartedly. I was very much impressed. Kasi nakarinig siya sa akin ng mga talatang hindi niya yata alam all throughout nung aming palitan O kaya, alam mo kapatid, para matapos na yan, tawagin mo yung inyong puno ngayon. Harap ako. Pangako ko sa'yo, pag makikipag-diskusyon yung puno mo, harap ako. Pero
pastor na puputak-putak yan ng ano pa, naninilo pa, pati miyembro ba naman na wala pa namang malay sa Biblia yung miyembro aanuhin nyo, didiskusyonin nyo, ano ba kayo? May sakit ba kayo talaga sa pagtatalo? Ang hilig nyo ba talaga sa diskusyon? Kaya masasabi ko sa iyo, kapatid na Alexander, pasensya ka na, yung kahiligan mo gusto kong pagbigyan, pero pagbibigyan kita sa kondisyon na ang lalabas yung puno nyo. I'm willing to debate with the head of the Seventh-day Adventist Church, whosoever he may be this moment. Itakda nyo diskusyon, kausapin nyo siya, let us put it in international television. At ako'y nakahanda rin. Alam ko, pasikot-sikot ng inyong paniniwala. Alam ko na ang Seventh-day Adventist Church ay tinayo ng isang babae na labag sa Biblia. Di pumapayag ang Diyos ang babae magkaroon ng pamumuno sa bayang talagang sa Diyos. Bawal ng Biblia yan. Ay, kung gusto mo, yan ang pag-usapan natin. Sino ba nagtayo ng Seventh-day Adventist Church? Agad-agad, sasagot ang libro nyo. Ellen G. White is one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Yan pa lang, wala kayong lulusutan Mali ang iglesia na yan. Babae nagtayo. Ang tunay na iglesia sa Biblia, nagtayo ang Panginoong Yesus, ang Ama at ang Panginoong Yesus. Pero para itayo ng isang babae, bawal ng Biblia yan. Basahin natin ang 2:11 ng unang Timoteo. Aral na tumahimik. Kapatid na Daniel, ang audio mo, walang umpisa. Pakiulit mo. Ang babaeng problema natin dito, bakit mabalik? Yan po, kuya. Okay na po. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Kita mo yan, bawal ng Diyos yan Hindi pinahintulot na ang babae mamumuno sa lalaki pagdating sa relihiyon. Sa gobyerno, okay naman si Margaret Thatcher Kagalang-galang na babae. Sa gobyerno, okay naman si Queen Elizabeth Nakita mo nga, napakahaba na ng kanyang reign. Marami nang gustong pumalit, pero hanggang ngayon siya pa rin ang reigning Queen of England. Okay ang babae pagka sa gobyerno, pwedeng maggobyerno, Pero pagdating sa relihiyon sa Diyos, hindi pinahintulot ng Diyos ang babae magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Nasa Biblia yan. Diyan pa lang, baksak na ang Seventh-day Adventist Church. Pagdidiskusyon na natin? Kung nagsusuri kayo sa Biblia, yung sinasabi ng Seventh-day Adventist, pag sumamba ka raw ng linggo, tatatakang ka ng mark of the beast. Nasa libro nyo yan Maitatanggi nyo ba yan? O bakit basahin natin yung page 167 ng Seventh-day Adventist Belief, kapatid na. Kaya gusto ko makausap yung puno mo Sigurado alam ng puno yung aral na ito Dito lang ako pupunta, tatanungin ko siya kung naintindihan niya ito kasi kailangan naintindihan niya dahil Amerikano siya. Marunong siya ng English. Ako na may Pilipino, hindi naman ako marunong masyado ng English.
ano sabi dito sa iyong libro? Ano pa pagdidiskusyonan mo rito? Choosing to worship and honor Sunday in the full knowledge that it is not God's appointed day of worship will receive the mark of the beast. Tamo, pag sumamba ka raw ng araw ng linggo, na alam mo naman na hindi yun ang pinipiling araw ng Diyos, tatatakang ka raw ng hayop, ng mark of the beast. Pagkatapos ngayon, sumasamba rin pala kayo ng linggo. Ano yan, panluloko sa kapwa. Eto, nakita ko rito sa Minas Gerais na ang sabi, Seventh-day Adventist Church, Iglesia Adventista do Sétimo Dia, no? Sa kanilang templo sa Minas Gerais, Novo Tempo. Ano yung Novo Tempo ng pagsamba nila? Horarios de culto, Sabado, alas 9 oras. Culto Jobeng, 17 oras. Domingo, 19:30 oras. Biro mo, may pagsamba pala kayo ng linggo. Di kayo nagsisinungaling sa tao. Sabi ni Ellen G. White, pag sumamba ka ng linggo, tatatakang ka ng matatak ng hayop. Ba't kayo sumasamba ng linggo ngayon? Kinain na ni Ellen G. White yung itinuro niya. Yan ang resulta ng iglesyang mali. Kahit anong itama mo dyan, mali pa rin yan. Yan ang gusto kong pag-usapan. Ang pulo nyo, hindi lang mga Pilipinong kagaya ko na puputak-putak yan, na nakausap ko na ang marami. Yan. Sana naunawaan mo, kapatid na Alexander, na libang ako. Wala na pala tayo oras. Kulang na tayo oras. Kapatid na Daniel, sige na kapatid na Alexander, kung meron ka pang gustong sabihin, saka na lang uli pagka nagkaroon ulit tayo ng pagkakataong mag-usap. O sa Kuwait, si